'Pag sinabi nating spiritual, dalawang klase 'yan, masama at mabuti. Kasi sa katawan din natin, kung tawagin ng iba, yung konsensyang masama at yung konsensyang mabuti. Doon tayo sa spiritual na mabuti, siyempre mabuti 'yan, walang iniisip na masama yung spiritual na mabuti. Siyempre ang problema, yung spiritual na masama. Siyempre maraming, gumagawa niyan dahil madali nga magpakasama kaysa magpakabuti. Meron diyang tinatawag na kulam, meron namang barang. Ang sabi nila, yung barang 'pag nabarang ka na, mahirap ng makaligtas. Madali din basta't ika'y nananampalataya sa taas. Yung mga iba napagkatawan ng engkanto, napagkatawan ng mga laman lupa, yung iba naman, nasasaniban, yung iba nagayuma, ginagayuma, totoo 'yan, marami diyan na nakikialam, manggagayuma, hindi maganda 'yan. Dahil 'pag nabasagan ng gayuma 'yan, masakit din doon sa nanggayuma. Siyempre yung mga ritwal ng itim kasama din sa kulam 'yun, pero lahat 'yan kayang gamutin 'yan, natatanggal 'yan. Maliban na lang kung hindi makiki-cooperate yung mismong pasyente. Merong mga pasyente na hindi naniniwala, 'yun ang problema. Alam niyo sa mga may kalamang itim, meron akong tinatawag na malakas. 'Pag malakas yan ay lumalaban. Ngayon makikipaglaban 'yan, saan kami maglalaban? Sa katawan ng pasyente. Papasok siya, yung itim, yung namang may katawan tatawag sa akin, maglalaban kami ngayon sa katawan ng pasyente. Kaya yung minsan iba, bakit pabalik-balik? Hindi, kasi malakas ang gumagawa. Kapag kayo pinanghinaan ng loob at naghanap pa kayo ng ibang manggagamot, aba, ang nangyayari lalong lumalala. Ngayon, yung iba naman, punta sa doktor na hindi ko naman inaalis yun. Pero dapat talaga mauna muna spiritual kasi kapag nasaksakan ng karayom, lalong problema doon sa pasyente. Ang taong kinukulam, nasa paligid mo, kunyari ikaw ang kinukulam, nasa paligid mo ang kampo ng itim, ang kampo ng mangkukulam. Kaya minsan yan, may makikita kang anino sa tabi mo, sa gilid mo, dumaan pero wala naman tao. Marami ka nararamdaman pag ika'y napunta sa doktor at ika'y sinaksakan. Yang mga kampo ng itim na yan, na bad spirit naman kung tawagin ko, papasok doon sa gamot na isasaksak sa'yo. Pag naisaksak sa'yo, nandyan na sila sa kalamnan mo, nandyan na sila sa kabuto-butuhan mo, nandyan sa litid mo, halos buong katawan mo nandyan na sila. Napakahirap gamutin. Kaya yung ibang manggagamot, alam nila yan, na hindi dapat nasasaksakan ng karayom. Ngayon, kung pasasaksakan ng karayom, o kaya iba nagpapadoktor, inuuna muna yung spiritual. Ngayon, pag malakas ang gumagawa, hindi pwedeng gamutin ng ano yan ng walang harang. Kailangan meron ka ring pangharang. O kung tawagin naman ng iba, proteksyon, tawagin naman ng iba, merong pangontra. Pero yung iba, sa akin kasi ang tawag ko diyan pangharang. Yung iba pangontra, yung iba proteksyon. Sa akin ang tawag ko diyan pangharang. Ngayon, pag ika'y may suot na pangharang, kasi sa gabi pag tulog mo riritualan ka niyan.
Kaya kailangan meron kang pangharang na siyang haharang doon sa kanilang ritwal. Hindi papasok ang ritwal na 'yan at makakatulog ka. Ngayon ang sabi nila, yung iba na ang sabi pangontra, hindi daw pupuwedeng dalhin sa patay, sa burol ng patay, hindi raw pupuwedeng, hindi raw pupuwedeng, dalhin sa sementeryo. Pero yung aking pangharang na sinasabi, ito'y puwedeng dalhin kahit saan. Hindi 'to yung sinasabi na mawawala daw ang bisa 'pag, dinala sa patay, ito hindi. Nawawalan ng bisa 'pag dinala sa sementeryo, ito hindi. Ngayon siyempre hindi natin maiiwasan yung ibang gustong magtanong kung ano ba yung pangharang na sinasabi ko. 'Pag interesado kayo, ipi-PM ko na lang sa inyo kung ano 'tong sinasabi kong pangharang. Sa pamamagitan ng PM o personal, message, ipakikita ko sa inyo kung ano ang kahalagahan. At 'pag ito sinuot niyo, ora mismo mararamdaman niyo ang pagbabago. Meron din namang iba-ibang klase kasi meron din naman na komporme doon sa ano, sa ginagamit na mga pangharang o kaya materyales. Pero ito, 'pag ginawa natin yung pangharang, ang nandito sa pangharang, dasal. Hindi ito yung katulad ng iba na lalagyan ng engkanto, gagawing enting-anting, hindi ito gano'n. Ito talagang pangharang sa likaan ng itim. Pero yung iba sinasabi, "Meron na ako nito, bakit, tinatablan pa rin ako?" Kasi pangharang yung sinabi natin. Papaano naman yung diskarte ng itim, nabubulungan naman ang iyong pagkain? Bubulungan nila yung pagkain mo. Ang tawag naman ng iba, malakas ang palipad hangin. 'Pag pumasok doon sa pagkain at nakain mo yung pagkain, ayan na. Alam niyo, hindi lang kulang barang, engkanto, mga masasamang mga, ispiritwal ang nakikita natin, nakakalubilo natin. Meron ding aswang, totoong aswang. Totoo 'yan. Aswang, marunong mambarang, marunong mangkulam. Merong malakas na aswang, merong mahinang aswang. May malakas na mangkukulam, may mahinang mangkukulam. Parehas 'yan. Sila, sa itim, sila, masasama. Nagtutulong-tulong pa 'yan para labanan ang mabuti. Mahirap ipaliwanag pero ang itim nagtutulong-tulong 'yan, nag-aaway-away ang mga 'yan, pero 'pag may kalabang puti, abay magtutulong-tulong 'yan. Alam mo lalo na yung mga ganyan ano, ang tao talagang, mahihirap ano, makakainggitan ka, kukulamin ka. Makakatuwaan ka, kukulamin ka. Makakainisan ka, bibirahin ka pa rin. Ang mahirap kapag naramdaman nilang malakas ang gumawa sa iyo o kaya ang gumagamot sa'yo, naramdaman nila na malakas yung gumagamot sa'yo, yang mga itim na yan, nagkakampihan yan. Sila-sila nagpapatayan, pero 'pag ang kalaban nila puti, nagkakampihan yang mga yan. Ngayon, sila'y nagkakaroon ng grupo para labanan ng itim ang puti. Oh, pero walang mananalo sa itaas. Ngayon ang sabi ng iba, "Karine, meron ba kayong pampaswerte? Meron ba kayong, panghatak ng pera, pampaswerte sa negosyo?" Sa totoo lang po, ginagamit po lang po ng iba 'yan para magkapera.
Kapag kayo'y kinukulam, kinainggitan, kasama po 'yan, kasama ang paghigpit ng pagpasok ng pera. Puwede kayong isumpa sa sobrang inggit, puwede kayong isumpa sa pera, puwede kayong isumpa sa magkakasakit kayo. Ang maganda lang doon sa sa sinasabi nating, pampaswerte, yung sinasabi kong pangharang, once na kayo, kinukulang, natural, kasama ang paghigpit ng pasok ng pera. Kasama ang paglaglag o sabihin na nating hindi maganda na pangit ang pasok ng pera, sinasabi ng iba malas daw, kailangan ng pampaswerte. Ang kailangan po talaga, tanggalin natin ang likha ng espirituwal na itim sa ating katawan, sa ating paligid. 'Pag yan po ay natanggal, doon papasok ang luwag. Yung iba sinasabi, 'pag sinumpa ka ng mangkukulam, habang buhay ka ng may sumpa. Totoo po yun. Kapag hindi marunong bumasag ng sumpa ang isang manggagamot, ay habang buhay ho kayong may sumpa. 'Pag kayo'y sinumpa sa pera, kahit anong laki ng pasok ng pera, magugulat kayo wala na sa kamay niyo. Pinambayad ng utang, lahat, nabayaran niyo lahat. Ibig sabihin 'pag may sumpa kayo sa pera, hindi kayo makaipon, puro may paglalagyan. Pero kailangan mabasag 'yan, mababasag 'yan sa pamamagitan ng pagsuot ng harang. Basag ho lahat ng klase ng sumpa. Sumpa na ika'y magkakasakit, alam niyo ang sumpa gumagapang ho 'yan. Gagapang 'yan sa sinumpa ka, ang anak mo damay sa sumpa mo, gagapang 'yan hanggang sa apo mo, gagapang sa apo mo sa tuhod, gagapang sa apo mo sa talampakan. Ang makakaligtas lang sa sumpa, yung anak mo sa talampakan, yung apo mo sa talampakan, nanganak. Yung anak na yon ang makakawala lang sa sumpa. Yung lumagpas sa talampakan. Ilang henerasyon. Ngayon, yung pagbasag ng sumpa na yan, kung kayo lalapit sa akin, patutunayan ko sa inyo kung paano mababasag ang sumpa. Sasabihin ko naman sa inyo kung meron kayong sumpa. Pero pararamdam ko rin sa inyo na nabasag ang sumpa sa pamamagitan ng sinasabi ko sa inyong pangharang. Ngayon, siyempre, importanteng meron kayong pangharang. Kasi pag malalakas ang gumagawa sa inyo, riritualan kayo sa gabi niyan. Pag wala kayong pangharang, magigising kayo. Kaya ang senyales ng kinukulam na hindi mapagkatulog sa gabi, nababalisa. Kaya ang pinagmaganda, pag may suot naman kayong pangharang, magugulat kayo, makakatulog na kayo ng dire-diretso. Yan no ang pinakamabisang panggamit panlaban sa itim. Ngayon, yung iba, mas maganda siyempre, yung iba magsusuot ng isa. Siyempre, bawat ano niyan, bawat pangharang niyan, bawat ilang piraso niyan, gano'n din ang dami ng pangharang. Kung dalawa ang, kung tawagin nila ang pangontra mo, dalawa, di dalawa pang pangontra mo, dalawa pangharang mo. Meron naman kasing iba na magugulat kayo nandun sa mabibili nyo sa mga tindahan na pare-parehas naman na sasabihin sa inyo, yan pangontra. Ang pagkakaiba ho talagang malaki. Yung iba bibili kayo ng pangontrang sinasabi nila, ilalagay doon kung tawagin nila singing bowl. Ilalagay nila doon yung sinasabing bracelet na pangontra,
at iikot-ikot lang. Tutunog lang ng wong, wong, wong. Pagkatapos nun, pangontra na yon. Anong klaseng dasal ang nahandle sa pangontra ngayon? Kasi nilagay lang sa singing bowl, pinaikot-ikot at madidinig yung tunog. Pag natako, sasabihin sa inyo na okay na yung inyong pangontra. Pero alam nyo ba na yung mga nabibiling yan, pwede din gamitin ng itim laban sa inyo. Akala nyo, pangontra nyo sila, pero ang hindi nyo alam, yan pala ang ginagamit na laban sa inyo. Akala nyo pangontra, pero sakit na ang binibigay sa inyo. Marami akong nagamot na ganyan. O, ikaw kakabay, may pangontra, meron, uubarin mo. Pagkaubad, nagkanda suka-suka, o matapos ang suka, ayos na siya. O, di ang gumagawa sa'yo, nandyan sa pangontra mo. Ngayon sa akin, yung tinatawag nating pangharang na sinasabi ko, sabihin natin yung iba pa sinasabing pangontra. Pero yan ho'y hindi nilalagay sa singing bowl kung tawagin nila. Yan po ay dinadasalan ko. Kaya yung pangharang na nanggagaling sa akin, yan ay puno ng dasal. Kaya yung iba, pag nasasapian, pag sinuot mo yung sinasabi kong pangharang na galing sa akin, ang sinasabi nila, tanggalin mo ang nilagay mo niyan kasi nahihirapan sila. Yun din po, lagi ko sinasabi, nasa inyo pa rin po ang paniniwala. Pero meron doon talagang pagkakaiba. Sa Chinese, naniniwala tayo sa mga pungsoy, pili tayo sa kanila ng mga bracelet, at siyempre sila kung tawagin natin, naniniwala sila sa ang kanilang inaano ay yung pungsoy na, yung Buddha ba yan? Buddha. Pero sa atin kasi, pag sinabi natin pungsoy expert, talagang tayo believe. Pero alam nyo ba, sa aking pananaw lang po, ang pungsoy expert at ang albularyo sa atin, ang tawag ko dyan, isa. Sa kanila, pungsoy expert sila, albularyo din sila sa kanilang bayan. Dahil kung ano yung kanilang hindi na kanilang ginagawa. Pampaswerte kuno. Pero sige nga, subukan niyong bumili ng pampaswerte, huwag kayong kumilos. Ganun din yan. Ang kailangan talagang tanggalin yung lika ng spiritual na itim sa katawan ng isang tao. Doon, luluwag na yan. Pag natanggal na niya, pati paghahanap ng trabaho, luluwag. Nag-a-apply ng trabaho sa iba, sa labas ng bansa, hindi matuloy-tuloy. Nung nagsuot ng pangharang, natanggal na ang lika ng spiritual na itim. Ayon, sabi ko, intayin mo at ikaw'y tatawagan. Tinatawagan. Ngayon, yung sinasabi kong pangharang, basta't galing sa akin, lifetime na yon. Pag nasira, papalitan. Pero pag yun naputol, putol din ang dasal mo. Ngayon, ibalik lang at papalitan. Paalam lang at papalitan. Once na nagkaroon ng pangharang, hindi na kailangan yung sabihin natin nasira, parang baliwala na. Hindi po, papalitan po natin yan. Walang yan, lifetime na po yan. Kung tawagin ng iba, lifetime warranty. Yan naman talaga pag nasira, papalitan. Hindi po kayo tatalikuran. Ibabalik din po sa inyo, walang mga charges yan. Basta't naputol o kaya sira, putol din ang dasal. Pero habang buo siya, buo ang kanyang dasal. Ngayon, pag nasira, palitan natin, may dasal din po yan. Hindi po yan tatalikuran o sabihin natin,
makapagbenta lang. Hindi po sa akin benta ang tawag dyan. Bibigyan po natin ng halaga. Yung halaga din po kasi pag hindi binigyan ng halaga, hindi rin po pahalagahan. Kaya sa itaas din po nang gagaling yan, para bigyan ng halaga, bigyan mo rin ng halaga. Ngayon, ang sabi ng iba, hindi daw maganda yung binibigyan ng halaga. Kasi daw parang lumalabas na hindi effective. Napaka-effective po. Kasi pag binigyan nyo ng halaga, aalagaan nyo. Pag hindi nyo binigyan ng halaga, ang nangyayari, pag wala na kayong nararamdaman, hindi nyo alam, hindi nyo na binibigyan ng halaga kung saan-saan nyo lang nilalagay. Heto na ngayon ang itim, bibirahin kayo dahil wala kayong harang. Pag umabot po tayo ng 40s, ang sabi nila, life begins at 40. Sa akin no, welcome to the world of spiritual. Sa sobrang lakas ng spiritual, wala pong 40s iba na nangyayari. Bata pa'y nakukuha na Yang mga nangyayari sa kapaligiran natin, halika ng sakit, pandemya, lika din po ng spiritual yan. Base lang po sa inyong paniniwala. Pero talaga pong lahat mga sakit, lika po ng spiritual yan. Ngayon, dahil sa may nadadamit na, kailangan natin ang doktor. Pero may pagkakataon po na hindi rin kaya ng doktor. At may pagkakataon din na kailangan natin ang doktor kasi na-damage na yung katawan ng tao. Meron na nagsasabi sa akin, kung talagang ikaw ay puti, dapat mapagaling mo siya. Subukan nyo nga akong tumalon sa 10 palapag. Pag bumagsak ko kayo, durog ang katawang lupa nyo dahil na-damage. Paano pa kayo mabubuhay? Maski po sa ganyang sakit, basta't kayo'y na-damage na ang katawan nyo. Kung tawagin ko yun, nakuha na ng itim ang katawan lupa niya. Mahirap na ang gamutin. Ang mahirap, gagamutin natin, maglalaban lang itim at puti. Ang problema, pag hindi kaya ng katawan, dahil malagihay na, hindi rin po natin nailigtas. Pero ako, ang pinakamaganda ko sa nasa inyo pa rin ang paniniwala. Ngayon, kung gusto nyo magtanong at meron kayong mga tanong pa, libre ko ang magtanong. Kumontak lang po sa aming FB page at sasagutin ko ang inyong mga katanungan. Ngayon, muli, inuulit ko sa inyo, nakarating ako sa inyo sa ganitong sitwasyon na maraming umuungot sa akin, maraming nakikiusap sa akin na magkaroon ako ng YouTube channel. Sa tulong naman ng aking mga napagaling o kaya naniniwala at nananampalataya, nagtulong-tulong po para makalika ng FB page at ng YouTube channel. Sa inyong katanungan, bukas po ang aming page, bukas ang aming YouTube. Pwede ko kayo magtanong at aming pong sasagutin. Magandang araw po sa inyo lahat at mabuhay po tayo.